Alam nyo ba na sa apat na pangunahing karakter ng Hunter x Hunter, parang si Leorio ang pinakakulang sa spotlight. At hindi lang ito tungkol sa screen time, kundi titignan natin ng mabuti ang journey ni Nagon, Killua, Kurapika at Leorio. Mapapansin mong halos lahat sa kanila ay nabigyan ng sariling moment para ipakita kung sino talaga sila. Pero kay Leorio, parang laging bitin. At ito ang tanong, unfair ba talaga ang treatment kay Leorio? Una, pagdating sa screen time, obvious na mas kaunti ang exposure ni Leorio kumpara sa tatlo. Si Gon ang sentro ng maraming major events, si Killua naman ay halos naging second protagonist ng series, si Kurapika na kahit matagal na wala sa istorya, bumalik bilang isa sa pinakamahalagang karakter sa York New City arc at sa kasalukuyang Succession War. Pero si Leorio, madalas lumitaw siya sa mga importanteng pagkakataon, pero hindi siya binibigyan ng sapat na oras para ma-develop ang sariling istorya. At ang nakakatuwa pa dito mga idol, mas marami pang pagkakataong nakita natin si Hisoka kaysa kay Leorio. Syempre hindi ibig sabihin nito na mas mahalaga si Hisoka kaysa kay Leorio. Pero pinapakita nito na kung gaano kalaki ang gap ng exposure niya kumpara sa ibang major characters. At pangalawa, si Leorio ang isa sa pinakakulang pagdating sa actual combat development. Si Gon, nakita nating natutong lumaban at mag-develop ng Nen. Si Killua, nakita nating mag-training mula pagkabata at unti-unting nagiging napakalakas. At si Kurapika naman, mayroon tayong malinaw na dahilan kung bakit kailangan niyang lumakas. At nakita rin natin kung paano niya ginamit ang Nen para makamit ang revenge niya laban sa Phantom Troop. Pero si Leorio, wala tayong isang malaking solo battle na talaga nagsabi sa atin na ito ang Leorio na seryoso ng lumaban. Mas kilala pa nga natin siya bilang comic relief, loud friend, at featured doctor kaysa bilang isang tunay na Nen fighter. At may isa pang interesting na bagay. Si Leorio ang karakter na gusto maging doktor dahil gusto niyang makatulong at makapagligtas ng buhay. Kaya hindi talaga bagay sa personality niya ang pagiging isang karakter na puro patayan. At hanggang ngayon hindi rin siya nabigyan ng major moment na magpapakita kung paano niya pinagsasabay ang kanyang principles bilang doktor at ang pagiging hunter. At ang pangatlo, saan ba talaga natutunan ni Leorio ang Nen? Ito ang isa sa pinakakaibang bagay tungkol sa karakter niya. Sa istorya, nakita natin nagkaroon ng Nen training si Nagon at Killua sa Events Arena. Nakilala natin si Wing at nakita natin kung paano sila nagsimula. Si Kurapika naman nagkaroon din ng sariling training at malinaw natin nakita ang development ng Nen abilities niya. Pero kay Leorio, bigla na lang siyang lumitaw sa Chairman Election arc at boom, marunong na siyang gumamit ng Nen. At hindi lang ordinaryong Nen, nakita pa natin ang napaka-interesting niyang ability na ginagamit niya para maghatid ng suntok mula sa malayo, ang remote punch. Pero ang problema, hindi natin nakita kung paano niya ito natutunan, sino ang nagturo sa kanya, gaano katagal siya nag-training, ano ang pinagdaanan niya para ma-develop ang ability na ito. Ngunit wala. At dahil doon, parang may malaking bahagi ng character development ni Leorio na basta na lang nilaktawan ng storya. Pero ito ang pinaka-interesting na bagay mga idol. Baka intentional lang talaga ito. Dahil pang-apat, si Leorio ay halos ang tanging pangunahing karakter na walang sariling malaking arc. Si Kurapika nagkaroon ng York New City arc. Si Gon at Killua, halos buong storya ay kasama natin sa kanilang iba't ibang adventures. Pero si Leorio, sa Hunter Exam, Grid Island, halos wala. Chimera Ant, wala din. At saka lang siya naging relevant ulit nang dumating ang Chairman Election arc. At doon natin nakita ang isang completely different side niya. Hindi na lang siya yung maingay at komedyang kasama ni Gon at Killua. Isa na siyang medical student, may sariling pangarap, at higit sa lahat, may Nen ability na talagang may potensyal. Kaya dito pumapasok ang isang malaking possibility. Paano kung hindi talaga nakalimutan ni Togashi si Leorio? Paano kung sadyang pinapanatili siyang nasa background dahil may future storyline siyang hinintay? Lalo na ngayon na ang istorya ay nasa Dark Continent Expedition at Succession War arc na. Dito pwede maging mas relevant ang medical knowledge ni Leorio. Imagine niyo mga idol sa isang ekspedisyon na puno ng unknown creatures, disease, injuries, at supernatural threats. Isang doktor na hunter ang kasama ng grupo. At hindi ordinaryong doktor. Isang doktor na marunong gumamit ng Nen. Doon pwedeng magkaroon ng malaking moment si Leorio. At kung mangyari yon, baka biglang maintindihan natin kung bakit hindi pa ibinibigay sa kanya ni Togashi ang isang malaking arc. Ngayon kung nagustuhan mo ating video, huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe. At magkita-kita tayo sa ating susunod na video.